lahat ng in-explain ko sa linear mode can also be applied to quadratic, logarithmic, e-exponential, ab-exponential, power, and inverse. Siguro last, i-explain ko na lang yung iba't ibang forms ng model na meron tayo. Para sa linear, this is y is equal to a plus bx. Para sa quad, this is y is equal to a plus bx plus cx squared. Para sa log, this is y is equal to a plus b ln x. Para sa e-exponent, this is y is equal to a times e raised to bx. Para sa ab exponent, this is y is equal to a times b raised to x. Para sa power, this is y is equal to a times x raised to b. At para naman sa inverse, this is y is equal to a plus b over x. So yan, kailangan ma-memorize nyo yung mga forms na yan para magamit nyo ng maayos yung modeling function ng ating calculator. So yun na lahat ng magagawa nyo sa stat function. Punta naman tayo sa next mode, which is yung base. Okay, so sa civil engineering, wala ito talagang gamit. Hindi ko to ginamit at all throughout my whole course and even sa board exam. Pero explain na rin natin kung paano siya gumagana. This converts one numerical system into the other. So pinakasanay tayo sa decimal system. Dito natin matatype lahat ng numbers. So let's say 123,456. Sa decimal, ito yung form niya. Kapag naman hexadecimal, ito siya. Kapag binary, yan, ito siya. Super haba pala ng binary niya. At para ma-scroll nyo yung binary natin, ito yung pipindutin nyo, yung BLK. Okay? At sa octal naman, ito yung form niya. So, yun lang yun. Meron pa tayong matatagpuan na iba pang function sa apps button, pero hindi ko talaga to gamit. So, hindi ko rin alam kung ano to. Parang conditional statements to na I think mas applicable sa electrical engineering. Pero sa civil engineering talagang hindi ko siya ginagamit. So, hindi ko rin alam kung para saan yung functions na ito. So, sana natulungan kayo ng video na ito. If you want more tips like this, subscribe kayo sa aming channel for more future videos. Thank you for watching.